Basura. Yan ang tingin nila sa amin. Habang nagpapakasawa sila sa marangyang handaan. Nakaluhod ako sa putik. Pinapakain ng tira-tirang panis ang naghihingalo kong kapatid. Mga hampas lupa. Lumayas kayo rito, sigaw ng guwardiya. Ngunit isang pamilyar na kamay ang pumigil sa pamalo. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Kukunin ko ang hustisyang ipinagkait sa amin. Ngunit sapat ba ang pagmamahal para burahin ang nakaraan? Hindi tayo ampunan. Miguel. Pera lang ang katapat ng mga hampas lupang iyan. Bigyan mo ng barya at palayasin. Ang mga salitang ito ay tila patalim na paulit-ulit na humihiwa sa diwa ni Honorata. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagpabalik sa kanyang gunita sa kasalukuyan. Sa likuran ng isang marangyang restauran kung saan nagdiriwang ng isang masayang fiesta ang mga mayayaman. Nakaluhod ang 15 taong gulang na si Nora sa gitna ng putik at umaagos na tubig ulan. Nangangatal ang kanyang manipis na balikat habang ang kanyang mga nanginginig na kamay ay pilit na hinahalungkat ang mga itim na sako ng basura. Umaasa siyang may matitirang malinis na pagkain para sa kanyang 8 taong gulang na kapatid na si Susa. Nangapa ang kanyang mga daliri at nakakapa ng isang buong piraso ng hotdog na hindi pa nababawasan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinupunasan niya ito gamit ang dulo ng kanyang marungis na damit. Makakakain na si Susa. Ngunit ang munting ngiting iyon ay mabilis na pinawi ng isang nakapanghihilakbot na tunog. Mula sa madilim na sulok ng eskinita, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod at hirap na pag-ubo ni Susa. Ang bawat paghugot ng hininga ng bata ay tila pagpunit sa dibdib ni Nora. Paparating na ang sumpong ng hika nito. Pinilit niyang tumayo para lapitan ang kapatid. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang mabigat na sipa ang tumama sa kanyang tagiliran. Bumagsak siya sa maduming semento kasabay ng pagtalsik ng nakuha niyang pagkain patungo sa kanal. Isang nagagalit na tinig ng guwardiya ang nangibabaw sa ingay ng buhos ng ulan. Mga yagit, anong ginagawa niyo rito, mga magnanakaw? Layas walang habas na sumigaw ang lalaki habang inaakma ang kanyang batuta upang paluin sila. Mabilis na gumapang si Nora at niyakap ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Susa. Ginamit niya ang sariling likod upang saluhin ang anumang sakit na parating. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang paghampas ng batuta. Parang awa niyo na po. Kuya, wag niyo po siyang saktan. Ako na lang po. Ako na lang ang paluin niyo. Gutom lang po talaga kami at may sakit ang kapatid ko. Pagmamakaawa ni Nora habang ang kanyang mga luha ay nakikisabay sa patak ng ulan. Dumadaloy sa kanyang marungis at maputlang pisngi. Isang nakakapasong liwanag mula sa unahan ng isang sasakyan ang biglang humiwa sa dilim. Ang mabilis na paghinto ng mga gulong nito sa basang kalsada ay lumikha ng isang mahaba at matinis na ingay na nagpatigil sa galit ng guwardiya. Bumukas ang pinto ng isang mamahaling itim na kotse. At iniluwan nito ang isang lalaking nakasuot ng formal at eleganteng damit. Si Don Miguel Alvaro. Wala sa hitsura ng mayamang negosyante ang maglakad sa gitna ng maduming eskinita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa 2 batang nakabulagta sa putik. Nang marinig ni Miguel ang hirap na paghinga ni Susa, isang matinding kirot ang tila pumulupot sa kanyang puso. Ang tunog na iyon ay ang mismong tunog na umagaw sa buhay ng kanyang sariling anak na babae maraming taon na ang nakalipas. Ang matinding multo ng kanyang nakaraan ay muling nabuhay sa kanyang harapan. Subukan mong idapo ang kamay mo sa kanila at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Mariin at nagbabantang utos ni Miguel sa guwardiya. Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para mapaatras ang lalaki ng may matinding takot. Walang pag-aalinlangang lumuhod si Miguel sa putikan. Hindi inalintana ang pagdumi ng kanyang mamahaling pantalon at sapatos. Maingat niyang binuhat ang nanghihina at halos walang malay na si Susa. At nagmamadaling naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Sumakay ka na. Bibilisan natin papuntang ospital. Huwag kang matakot. Utos niya kay Nora na nakatayo lang at nanginginig sa matinding kaba bago pumasok sa loob ng malamig at mabangong sasakyan. Ginamit ni Nora ang laylayan ng kanyang basang damit upang maingat at mabilis na punasan ang maputik na pisngi. Pati na rin ang mga kamay ni Susa.
Ayaw niyang marumihan ang makinis at mamahaling upuan ng taong nagmamagandang loob sa kanila. Ang maliit at inosenteng aksyong ito ay hindi nakaligtas sa nanonood na mga mata ni Miguel, na nakaramdam ng kurot sa kanyang dibdib. Isang batang walang-wala, ngunit may napakataas na pagpapahalaga at hiya. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng tahimik at malamig na pasilyo ng ospital, habang ginagamot si Susa sa loob ng emergency room, nakayuko lamang si Nora sa isang gilid. Ang kanyang mga damit ay basa pa rin at amoy estero. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa pintuan kung saan nakaratay ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Miguel na may kausap sa telepono. Ang lalaki ay nakatalikod. Marahil ay nag-aakalang walang nakakarinig sa kanyang pakikipag-usap dahil sa kalaliman ng gabi. Humakbang ng kaunti si Nora upang magpasalamat sana sa lalaking nagligtas sa kanila. Ngunit ang mga susunod na salitang narinig niya mula sa kabilang linya ng telepono, na aksidenteng naka-loudspeaker, ay tila nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi tayo ampunan. Miguel, pera lang ang katapat ng mga hampaslupang iyan. Bigyan mo ng barya at palayasin. Nakakasira sila ng imahe natin. Ang boses ng isang matandang babae, puno ng pandidiri, kamandak, at pagmamataas, ay pumailan lang sa malamig na hangin. Napakuyom si Nora ng kanyang mga nanginginig na kamao habang ang kanyang lalamunan ay tila tinusok ng tinik. Ang inakala niyang pintuan ng langit na nagbukas para sa kanila ay may naghihintay palang halimaw sa loob. Sa pagbuntong hininga ni Miguel at pagbaba nito ng telepono, dahan-dahang umatras si Nora pabalik sa dilim ng pasilyo. Umiiyak nang walang tunog. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang kapatid sa isang mundong ang tingin sa kanila ay isang basurang pwede lang bayaran at itapon sa gilid? Siguraduhin mong hindi sila hahawak sa kahit anong dingding o muebles dito. Mahirap nang maalis ang dumi ng kalsada sa wallpaper na galing pa sa Europa. Ang utos na iyon ni Doña Amparo sa mga katulong ay tila isang malamig na hangin na dumapo sa batok ni Nora habang dahan-dahan silang humahakbang papasok sa engranding pinto ng dinherto ng mga Alvaro. Hawak ni Nora ng mahigpit ang kamay ni Susa, na bagaman maayos na ang paghinga dahil sa gamot mula sa ospital, ay nananatiling nakayuko at tila gustong magtago sa likuran ng kanyang kapatid. Ang bawat hakbang ng kanilang mga paang nakayapak sa makinis at makinang na marmol ay lumilikha ng isang mahinang tunog na tila sumisigaw ng kanilang kawalan ng karapatang mapunta sa ganoong karangyang lugar. Ang buong paligid ay nakakalunod. Ang malalaking painting sa dingding, ang mga gintong palamuti, at ang amoy ng mamahaling pabango sa hangin ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanila sa mundong kinagisnan nila. Para kay Nora, ang lugar na ito ay hindi isang tahanan, kundi isang hawlang ginto na nakahandang lumamon sa kanila anumang oras. Nora, Susa, dito muna kayo pansamantala. Huwag kayong mahihiya. Wika ni Miguel habang pilit na pinagagaan ang kanyang tinig. Ngunit bago pa man makasagot si Nora, lumapit si Doña Amparo nang may pilit na ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mapanuring mga mata. Ito. Isuot niyo ang mga ito. Mga lumang damit ito ng mga pamangkin ko, pero mukhang bago pa. Magpasalamat kayo at hindi ko pa ito na ibibigay sa simbahan. Sabi ng matandang babae habang iniaabot ang 2 tumpok ng malilinis at mababangong damit. Nang mahawakan ni Nora ang tela, naramdaman niya ang lambot nito na malayong malayo sa magaspang at butas-butas nilang suot. Ngunit imbes na matuwa, tila naramdaman niya ang bigat ng bawat hibla nito. Ang bawat regalong ibinibigay sa kanila ay tila isang tanikala ng utang na loob na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Dinala sila sa isang silid na para kay Nora ay mas malaki pa kaysa sa buong barong-barong na tinitirhan nila noon. Ang kama ay napakalambot. Tila isang ulap na kayang tumunaw ng anumang pagod. Ngunit nang maiwan silang mag-isa, hindi umakyat si Nora sa kama. Dahan-dahan niyang hinila ang kumot at inilatag ito sa malamig na sahig. Ate, bakit dito tayo matutulog? Ang lambot po ng kama, oh. Bulong ni Susa habang nakatingala sa kisame na may malaking chandelier na kristal. Susa,
Hindi tayo pwedeng dumumi dyan. Baka magalit sila kapag nalaman nilang nilagyan natin ng pawis at dumi ang puting kama nila. Sagot ni Nora habang inaayos ang pagkakahiga ng kapatid sa sahig. Tumingin ka na lang sa taas. Parang mga bituin ang mga kristal na yan. Di ba? Opo. Ate, ang ganda. Siguro ang daming pwedeng mabili na pagkain kapag ibinenta natin ang isang piraso niyan. Inosenteng, sabi ni Susa. Ang mga salitang iyon ay tila isang matulis na karayom na tumusok sa puso ni Nora. Sa gitna ng karangyaan, pagkain pa rin ang nasa isip ng kanyang kapatid. Habang ang mga tao sa bahay na ito ay nakatingin sa chandelier bilang dekorasyon. Nakikita ito ni Susa bilang paraan para hindi na muling magutom. Nang makatulog na si Susa, dahan-dahang tumayo si Nora. Bit-bit ang kanilang mga lumang damit na basa at amoy putik. Pumasok siya sa loob ng banyo. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw at sa harap ng malaking salamin, nakita niya ang sarili isang batang mukhang gusgusin. May mga sugat sa kamay at may mga matang puno ng takot. Binuksan niya ang gripo at nagsimulang kusutin ang kanilang mga lumang damit. Hindi siya gumamit ng washing machine. Mas gusto niyang maramdaman ang hapdi ng sabon sa kanyang mga daliri habang kinukuskos ang bawat mantsa ng putik. Ito ang paraan niya para sabihin sa sarili na hindi siya basta-basta tumatanggap ng limos. Sa bawat kuskos, tila sinusubukan niyang linisin ang kanyang sariling dangal na unti-unting nadudungisan ng awa ng ibang tao. Natigil lamang siya nang marinig ang mahinang pagbukas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang kanyang mga kamay sa likuran. Sa may pintuan, nakatayo ang matandang kwarnjiya na si Manang Rosa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Parang isang estatwa na matagal nang naninirahan sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa timba kung saan nakababad ang mga lumang damit ni Nora. Hindi kumikibo si Manang Rosa. Ngunit ang bawat tingin niya ay tila binabasa ang bawat lihim na itinatago ni Nora sa kanyang dibdib. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, may napansin si Manang Rosa sa ibabaw ng lababo. Isang maliit na supot ng papel na may mga tira-tirang kanin at ulam na tila itinago ni Nora mula sa hapunan. Anong gagawin mo sa tirang pagkain na yan? Hindi ba sapat ang ibinibigay ni Don Miguel sa inyo? Ang malamig at seryosong tanong ni Manang Rosa na nagpangatog sa tuhod ni Nora. Ang katahimikan ni Manang Rosa ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Tiningnan niya lamang ang supot ng kanin na hawak ni Nora. Pagkatapos ay tumalikod ng walang sinasabi. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas na lumalayo sa pasilyo ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Nora. Iniwan niya ang dalagita na nanginginig ang mga kamay habang nakakapit sa gilid ng lababo. Tila ba ang buong mundo ay guguho kapag binitawan niya ito. Kinaumagahan, maagang umalis si Miguel para sa isang mahalagang meeting. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Doña Amparo. Nakaupo ang matandang babae sa gitna ng kanilang malawak na sala. Hawak ang ilang piraso ng papel na tila ba ang bawat isa ay may bigat ng ginto. Nora, lumapit ka rito. Tawag ni Doña Amparo. Ang kanyang boses ay malambot. Tila pelus. Ngunit may talim na hindi nakikita. Huwag kang matakot. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang mga ito. Inilatag niya sa lamesang gawa sa kristal ang mga resibo mula sa ospital at ang mga bayarin sa mga bagong damit at gamit ni Nora. Dahan-dahang kinuha ni Nora ang isang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang halaga ng gamot sa hika ni Susa. Ang numerong nakasulat doon ay katumbas na ng isang taon niyang pagkakalkal sa basura at pagbebenta ng bote. Ang hangin sa loob ng sala ay biglang naging manipis. Tila ba hindi siya makahinga sa tindi ng utang na loob na biglang pumatong sa kanyang mga balikat. Hindi ko ito ipinapakita para sumumbat. Iya. Patuloy ni Amparo habang hinahaplos ang kanyang mamahalin na perlas. Ngunit gusto ko lang na maging mulat ka sa realidad. Ang bawat sentimong ginagastos ni Miguel para sa inyo ay galing sa kanyang pinaghirapan. At dahil sa inyo, marami ang nagsisimulang magsalita ng masama laban sa kanya. Sinasabi nilang kumukuha siya ng mga yagit para lang magmukhang mabait. Nasira ang kanyang reputasyon dahil sa pagpapasok sa inyo rito.
Ang mga salita ni Amparo ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Nora. Ang kanyang pasasalamat kay Miguel ay mabilis na napalitan ng matinding hiya at takot. Para kay Nora, ang pananatili nila sa bahay na iyon ay hindi na isang biyaya, kundi isang kasalanan sa taong nagligtas sa kanila dahil sa bugso ng damdamin. Ginugol ni Nora ang buong araw sa pagtatrabaho. Pinilit niyang gawin ang lahat ng gawaing bahay na kaya niyang abutin. Lumuhod siya sa sahig at paulit-ulit na idiniin ang basahan sa makinis na marmol. Kahit masakit na ang kanyang mga tuhod at namumula na ang kanyang mga palad, hindi siya tumigil. Ang bawat patak ng pawis at ang hapdi ng kanyang mga daliri na nagsisimula ng magsugat dahil sa matapang na sabon ay itinuring niyang pambayad sa bawat butil ng kanin na kinain nila ni Susa. Nang dapit hapon na, bumalik si Miguel na may dalang malaking paper bag. "Susa, Nora, may pasalubong ako sa inyo." Masayang sigaw niya. Inilabas niya ang isang napakagandang manika na may mahabang buhok at makulay na damit. Kumislap ang mga mata ni Susa. Akma na niyang kukunin ang laruan nang bigla siyang pigilan ni Nora. "Susa, huwag mong hawakan yan." "Mariing," sabi ni Nora. Ang lamig ng kanyang boses ay tila yelo na nagpatigil sa lahat. "Bakit?" "Nora, gusto ko lang naman pasayahin ang kapatid mo." Naguguluhang tanong ni Miguel. Bakas ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa biglang pagtanggi ng bata. "Masyadong mahal yan." "Don Miguel, hindi namin kailangan ng mga bagay na hindi naman para sa amin. Ibalik nyo na lang po yan sa tindahan o ibigay nyo sa ibang bata na mas bagay ang ganyan." Sagot ni Nora habang nakatingin ng diretso sa sahig. Pinilit niyang maging matigas. Kahit na sa loob niya ay nadudurog siya nang makitang lumungkot ang mukha ni Susa. "Pero Nora, regalo ito. Ang bawat regalo niyo ay dagdag na pabigat sa amin." "Sir," putol ni Nora, "sapat na po ang pagkain at gamot. Huwag niyo na po kaming sanayin sa mga bagay na balang araw ay mawawala rin." Hindi nakapagsalita si Miguel. Iniwan niya ang manika sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang pumasok sa kanyang silid. Bitbit ang bigat ng pagtanggi ni Nora. Hindi niya alam na sa dilim ng pasilyo, nakangiti ng palihim si Doña Amparo habang pinapanood ang pagkawasak ng ugnayan ng dalawa. Nang mag-isa na lang si Nora sa kusina para uminom ng tubig, biglang lumitaw sa kanyang likuran si Doña Amparo. Hindi gumawa ng anumang ingay ang kanyang mga yapak sa malambot na carpet. Yumuko ang matandang babae at bumulong sa tenga ni Nora. Ang kanyang hininga ay amoy rosas, ngunit ang mga salita ay puno ng kamandag. "Tama ang ginawa mo, Nora. Huwag kang magpapakasaya rito. Dahil tandaan mo, balang araw, isusumbat din sa inyo ni Miguel ang lahat ng ito kapag napagod na siya. Mas mabuting unahan mo na siyang mapagod bago ka pa niya itapon pabalik sa kalsada." Nanlamig ang buong katawan ni Nora habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagsisimula ng magdilim ang langit. Isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Kailangan na niyang humanap ng paraan para makaalis bago pa tuluyang masira ang buhay ni Miguel dahil sa kanilang dalawa. Anong silbi ng lahat ng perang ito kung hindi ko man lang nailigtas ang sarili kong anak? Ang basag na tinig ni Miguel ay tila isang sugat na bumuka sa katahimikan ng madaling araw. Nagising siya mula sa isang bangungot. Ang kanyang noo ay basang-basa ng malamig na pawis habang ang kanyang puso ay humahabol sa bilis ng kanyang paghinga. Sa kanyang panaginip, narinig niya muli ang huling paghingi ng saklolo ng kanyang anak na babae. Isang tinig na pilit niyang kinalilimutan, ngunit gabi-gabi siyang hinahanap. Hindi na nakatulog muli ang bilyonaryo. Dahan-dahan siyang bumaba patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 pagsisisi. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang maliit na anino sa tabi ng lababo. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng refrigerator, nakita niya si Nora na luihuy sa pagpupunas ng mga baso. Kahit na 2:00 na ng madaling araw. "Nora, bakit gising ka pa?" tanong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng awtoridad. Tanging pagod na lamang ang natitira. Nagulat ang dalagita at muntik nang mabitawan ang hawak na baso.
Don Miguel. Pasensya na po. Hindi lang po ako makatulog. Naisip ko pong tapusin na ang mga hugasin para hindi na mapagod ang mga katulong bukas. Umupo si Miguel sa isa sa mga matataas na silya sa kitchen island. Huwag mo nang gawin yan. Halika rito. Maupo ka muna. Dahil sa takot na tumanggi. Dahan-dahang lumapit si Nora at naupo sa tapat ng lalaki. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng pag-ikot ng hangin mula sa aircon ang pumupuno sa silid. Nagtimpla si Miguel ng 2 tasa ng mainit na sokola. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa para sa kahit kanino. Alam mo ba kung bakit kita tinulungan noong gabing iyon, simula ni Miguel habang nakatingin sa umuusok na tasa? Noong narinig ko ang ubo ni Susa, tila bumalik ako sa nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon din ako ng anak. Si Sofia. Trangkaso lang ang akala namin. Pero lumala ang ubo niya sa kalagitnaan ng gabi. Huminto si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Masyado akong naging abala sa trabaho noon. Isang malaking dilang inaasikaso ko. Sabi ko sa asawa ko, darating ako agad. Pero nahuli ako ng ilang minuto. Pagdating ko sa ospital, wala na siya. Ang huling tinig na narinig ko sa kanya sa telepono ay ang hirap niyang paghinga. Gaya ng kay Susa. Napatigil si Nora sa pag-inom. Ang matinding galit at pagkailang na nararamdaman niya kanina ay unti-unting natunaw. Sa harap niya ay hindi isang makapangyarihang bilyonaryo, kundi isang amang nagdadalamhati. Isang taong may sugat sa puso na kailanman ay hindi naghilom, kaya huwag kang matakot sa akin. Nora. Pagpapatuloy ni Miguel habang inaabot ang kamay ng dalagita. Napansin niya ang mga gasgas at pamumula ng mga daliri nito dahil sa maghapong pagtatrabaho. Hindi ko kayo tinutulungan para magmukhang mabait. Tinutulungan ko kayo dahil sa inyo. Nararamdaman kong may pagkakataon pa akong itama ang mga pagkakamali ko noon. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang isang first aid kit mula sa drawer. Walang imik siyang kumuha ng mga bandage at maingat na binalot ang mga nasugatang daliri ni Nora. Ang kanyang mga hawak ay napakagaan. Tila ba natatakot siyang sakta ng dalagita. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Nora sa kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isang basura, kundi isang bata na karapat-dapat alagaan. Mula sa madilim na pasilyo sa itaas, nakasilip si Manang Rosa. Pinanood niya ang eksena sa ibaba, ang pagtatagpo ng 2 sugatang kaluluwa. Ang kanyang matatandang mata ay tila nagkaroon ng liwanag. Alam niyang sa gabi ring iyon, nagbago ang lahat. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay hindi nagtagal. Sa labas ng dambuhalang gate ng Dinherto, may isang aninong luma, ngat. Isang lalaki na may suot na marungis na jacket ang nakatayo doon. Hawak ang isang basang papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman habang nakatingin sa malaking bahay. Si Ramon. Ang tiyuhin ni Nora na matagal na silang pinabayaan. Ngayon ay naroon at may daladalang lihim na dokumento na kayang sumira sa kapayapaang kasisimula pa lamang mabuo sa loob ng bahay. Ang gabi ng paghilom ay magiging simula lamang ng isang mas malaking bagyo. Huwag mong mamasamain. Ginagawa ko lang ang nararapat para sa pamilya ko. Ang mga gaya nyo ay parang lason, unti-unting pinapatay ang puno hanggang sa wala nang matira. Ang mga salitang iyon ni Doña Amparo ay patuloy na gumagapang sa isipan ni Nora habang nakikinig siya sa bawat pagpatak ng ulan sa labas. Ngunit sa ilalim ng dambuhalang bubong ng Dinherto, may iba pang lason na kasalukuyang inihahanda sa isang liblib na sulok ng isang lumang coffee shop. Malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan, nakaupo si Doña Amparo sa harap ng isang lalaking may marungis na kuko at amoy alak. Si Ramon. Kumuha ang matanda ng isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag at dahan-dahang inilapag ito sa lamesa. Tila ba diring-diri siyang madikit ang kanyang balat sa kahoy na hinawakan ng lalaki. Gawin mo ang trabaho mo. Ramon, magpakita ka bilang isang nag-aalalang tiyuhin. Sabihin mong kinidnap ni Miguel ang mga pamangkin mo.
Gamitin mo ang batas. Gamitin mo ang media. Siguraduhin mong magmumulang kriminal si Miguel Alvaro sa mata ng lahat. Ang utos ni Amparo. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng isang demonyo. Gagawin ko po, Madam. Pero alam nyo, baka kailanganin ko pa ng dagdag para sa abala ko. Sagot ni Ramon nang may nakakangilong ngisi. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa pera. Ibigay mo sa akin ang mga bata. At makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Gusto ko silang mawala sa buhay ni Miguel bago pa siya tuluyang mahulog sa bitag ng awa. Pagtatapos ni Amparo bago tumayo at iwan ang lalaking tila isang hayop na naglalaway sa harap ng biktima. Samantala, sa loob ng malaking kusina ng mga Alvaro, abala si Nora, gamit ang kaunting harina, asukal, at itlog na hiningi niya nang may pag-aalinlangan sa mga kusinero. Sinusubukan niyang gumawa ng isang maliit na cake. Ngayon ang ika-8 kaarawan ni Susa. Gusto niyang sa unang pagkakataon, makatikim ang kanyang kapatid ng tamis na hindi galing sa basura. Ate, ang bango naman niyan, masayang sigaw ni Susa habang nakasilip sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang mga pisngi ay tila nagkaroon ng kulay dahil sa sapat na pagkain at pahinga. Ang tunog ng halakhak ni Susa ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Hanggang sa maabot nito ang pandinig ni Miguel na kabababalang mula sa kanyang opisina. Huminto ang bilyonaryo. Ang kanyang mukha na madalas ay puno ng pag-aalala ay biglang nagliwanag. Ang bawat tawa ni Susa ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Isang paalala na ang buhay ay maaari pa palang maging maganda, ngunit ang ligayang iyon ay mabilis na nilapastangan. Habang naglilinis si Nora ng mga ginamit niya sa pagluluto, bigla siyang hinila ni Amparo sa isang madilim na bahagi ng kusina. Ang higpit ng pagkakahawak ng matanda sa kanyang braso ay sapat na para mag-iwan ng marka. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag nalaman ng lahat na may 2 yagit sa loob ng bahay na ito? Sinampahan na ni Ramon si Miguel ng kasong kidnapping. Kakalad ka rin ang pangalan niya sa putikan. Mawawala ang lahat ng kumpanya niya. Mapupunta siya sa kulungan. Nora, at lahat ng iyon ay dahil sa inyo. Ang bulong ni Amparo. Bawat salita ay tila isang taga sa dibdib ni Nora. Pero, hindi naman po totoo yan. Tinulungan lang po kami ni Don Miguel. Nanginginig na sagot ni Nora. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa luha. Hindi mahalaga ang katotohanan sa mundong ito. Bata, ang mahalaga ay ang hitsura. Kung mahal mo talaga si Miguel, ililigtas mo siya. Huwag mong hayaang mabulok siya sa rehas dahil lang sa pagiging makasarili niyo. Ikaw ang sisira sa taong nagbigay sa inyo ng lahat. Nanigas ang buong katawan ni Nora. Ang pangarap niyang magkaroon ng pamilya ay biglang naging isang sumpa. Ang bawat subo ng pagkain, ang bawat ngiti ni Miguel sa kanila, ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa kinabukasan ng lalaki. Dapit hapon na, inilabas ni Nora ang maliit na cake na may isang pirasong kandila sa gitna. Nakaupo si Susa sa harap ng lamesa. Handa ng humiling. Lalapit na sana si Miguel upang makiisa sa munting selebrasyon nang biglang tumunog ang doorbell ng dinherto, isang mahaba, matinis, at nakakatarantang tunog na tila hudyat ng kamatayan. Dahil sa matinding gulat at kaba, nabitawan ni Nora ang hawak na platito ng cake. Ang tunog ng pagbagsak ng pinggan at ang pagkawasak ng cake sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanilang kaligayahan. Nandito na sila. Ang tanging narinig ni Nora mula sa bulong ni Amparo na nakatayo sa likuran niya. May suot na mapanuyang ngiti. Ibalik mo sa akin ang mga pamangkin ko. Magnanakaw ka ng bata. Ang sigaw na iyon ni Ramon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong kabahayan. Pumasok siya sa loob ng sala na may kasamang 2 tauhan mula sa ahensya ng gobyerno at isang lalaking may hawak na kamera. Ang kanyang anyo ay tila isang amang nagdadalamhati. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng kasakiman habang tinitingnan ang marangyang paligid. Tumayo si Miguel sa harap ni Nora at Susa. Ang kanyang katawan ay tila isang matibay na pader na naghihiwalay sa 2 bata mula sa panganib. Sino ka para pumasok ng ganito sa pamamahay ko?
lumabas kayo bago ko tawagin ang mga pulis ang mariing utos ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila nagpapayanig sa hangin. Ako ang tunay na kamag-anak nila. Ako ang tiyuhin nila, sagot ni Ramon, habang iwinawagayway ang isang luma, langat na piraso ng papel. Ikaw ang mayaman na ginagamit ang pera para itago ang mga bata mula sa pamilya nila. Kidnapping ito. Miguel Alvaro, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ka. Habang nagtatalo ang dalawa, naramdaman ni Nora ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Si Doña Amparo. Yumuko ang matandang babae at bumulong sa kanya. Ang bawat salita ay tila isang patak ng asido sa isang sariwang sugat. Tingnan mo siya. Nora, tingnan mo si Miguel. Ang udyok ni Amparo. Dahil sa inyo. Ang isang iginagalang na tao ay tinatawag na kriminal. Kapag hindi ka umalis ngayon, bukas ay nasa lahat na ng pahayagan ang mukha niya. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Gusto mo bang makita ang taong nagligtas sa inyo na nakasuot ng kulay orange na damit at nasa likod ng rehas? Iyan ba ang sukli mo sa kabutihan niya? Tumingin si Nora kay Miguel. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Ang tensyon sa kanyang mga panga. At ang takot hindi para sa sarili, kundi para sa kanila ni Susa. Pagkatapos ay lumingon siya sa sahig. Kung saan ang puting frosting ng nasirang cake ay humalo na sa dumi ng semento, iyon ang kanilang buhay, isang munting tamis na laging nauuwi sa putikan. Naramdaman ni Nora ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang hiling na sana ay maglaho na lamang siya. Kung ang pananatili niya ay nangangahulugan ng pagkawasak ng taong nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga, mas pipiliin niyang mamatay sa gutom kaysa maging dahilan ng pagbagsak ni Miguel. Sir Miguel. Tama na po. Ang mahinang tinig ni Nora na tila isang hininga na lang ng hangin. Ngunit sapat na para mapatigil ang lahat. Lumingon si Miguel sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nora, huwag kang makinig sa kanya. Hindi ko hahayaang makuha kayo. Dahan-dahang lumabas si Nora mula sa likuran ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Tila ba naubos na ang lahat ng luha sa loob ng 15 taon ng pagdurusa. Tumingin siya ng diretso kay Ramon. Pagkatapos ay kay Miguel. Gusto na po naming sumama sa tiyuhin namin. Ang pagsisinungaling ni Nora. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Hinihiwa ang kanyang sariling dila. Salamat po sa lahat, Sir Miguel. Pero nagkamali po kami. Namimiss na po namin ang dati naming buhay. Hindi po kami bagay dito. Nora, ano bang sinasabi mo? Ang gulat na tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Alam nating pareho na hindi totoo yan. Bakit mo ito ginagawa? Totoo po ito. Patuloy ni Nora. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sawang-sawa na po akong magkunwaring mayaman. Sawang-sawa na po akong tumanaw ng utang na loob sa inyo. Gusto ko nang bumalik sa dati. Hinila ni Ramon si Susa, na nagsisimula ng umiyak at magpumiglas. Tito Miguel ate, ayoko pong sumama sa kanya ate. Tulong ang hiyaw ng bata na tila isang kutsilyong itinarak sa puso ni Miguel. Hindi tumingin si Nora sa kanyang kapatid. Alam niyang kapag nakita niya ang mga mata ni Susa, guguho ang lahat ng kanyang katigasan. Mabilis niyang kinuha ang munting supot ng kanilang mga gamit, ang mga lumang damit na dinala nila noong unang gabi. Nora, pakiusap. Wag. Ang bulong ni Miguel. Ang kanyang kamay ay nakalahad. Tila ba nagmamakaawa na huwag siyang iwan sa kadilimang minsan na niyang tinakasan. Ngunit tinalikuran siya ni Nora. Bawat hakbang niya palayo kay Miguel ay tila paghugot ng kanyang sariling kaluluwa. Habang papalabas sila ng dambuhalang gate ng Dinherto, naramdaman niya ang muling pagbuhos ng ulan. Ang lamig nito ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang huling narinig ni Nora bago sumara ang mabigat na gate ay ang tinig ni Miguel na tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng unos, isang tinig na puno ng sakit, pagkabigla, at isang uri ng pangungulila na hindi na muling mapupunan.
Sa loob ng umaandar na sasakyan ni Ramon, niyakap ni Nora ang nanginginig na si Susa. Hindi siya umiyak. Ngunit sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng lahat ng pag-asa sa loob ng kanyang puso. Iniwan niya ang kanyang kaligayahan upang iligtas ang kanyang anyan. Ngunit ang kapalit nito ay ang muling pagpasok sa impyernong akala niya ay natakasan na niya habang buhay. Ang bango ng mamahaling sabon na kumapit sa balat ni Susa ay mabilis na tinabunan ng amoy ng napanis na pagkain at nabubulok na kahoy. Ibinagsak sila ni Ramon sa loob ng isang madilim at masikip na barong-barong sa gilid ng riles ng tren. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya na tila anumang oras ay bibitaw na sa pagkakakapit. Dito kayo mananatili. Huwag na huwag kayong susubok na tumakas kung ayaw nyo pang makita ang langit ng maaga. Ang banta ni Ramon habang mabilis na hinahablot ang maliit na bag na dala ni Nora, kinalat niya ang laman nito sa maduming sahig. Nang makita ang isang magandang jacket na ibinigay ni Miguel kay Susa, mabilis itong kinuha ni Ramon. Mabuti pa ito. Maibebenta ko pa sa sanglaan. Ang mga gaya nyo ay hindi dapat nagsusuot ng ganito kagandang tela. Balik kayo sa putik. Dahil doon naman talaga kayo galing. Tiyuhin. Pakiusap. Wag po iyan. Nilalamig po si Susa. Pagmamakaawa ni Nora habang nakayakap sa kapatid na nanginginig na sa takot, wag mo akong tawaging tiyuhin. Wala akong pakialam sa inyo kung hindi lang dahil sa perang ibinayad sa akin ng matandang babaeng iyon at sa lupang ibinenta ko na sa Bulacan. Matagal ko na kayong hinayaang mabulok sa kalsada. Ang tawa ni Ramon na tila isang demonyong nagwagi sa isang masamang laro. Iniwan niya ang dalawa at nilock ang pinto mula sa labas gamit ang isang kalawanging kadena. Samantala, sa loob ng marangyang dinherto ng mga Alvaro, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Miguel. Nakaupo ang bilyonaryo sa sahig ng silid na iniwan ng dalawang bata. Hawak niya ang isang maliit na sapatos ni Susa na naiwan sa ilalim ng kama. Ang kanyang baso ng alak ay puno na ng kanyang sariling mga luha. Nararamdaman niya ang matinding hapdi ng pagkatalo hindi dahil sa pera, kundi dahil muli niyang hinayaang mawala ang mga taong nagsimulang maging dahilan ng kanyang muling paghinga. Pumasok si Doña Amparo sa silid. Ang kanyang mga yapak ay hindi gumagawa ng tunog sa malambot na carpet. Huminto siya sa likuran ni Miguel at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Hayaan mo na sila. Miguel, nakita mo naman? Pinili nilang sumama sa sariling kadugo. Walang utang na loob ang mga taong ganyan. Binigyan mo na ng lahat. Pero ang basura ay palaging hahanap-hanapin ang dumi ng kalsada. Magpasalamat ka at maaga mong nalaman ang tunay nilang kulay. Ang mapait na bulong ni Amparo. Hindi kumibo si Miguel. Ang kanyang katahimikan ay puno ng matinding galit at pighati. Ngunit sa ilalim ng kanyang dalamhati, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing may mali. Ang takot sa mga mata ni Nora noong huling sandali ay hindi takot ng isang taong gustong umalis, kundi takot ng isang taong nagsasakripisyo, balik sa madilim na barong-barong. Naramdaman ni Nora ang gutom na gumuguhit sa kanyang sikmura. Ngunit ang kanyang isip ay nasa kanyang kapatid. Dahan-dahan siyang dumukot sa kanyang bulsa. Doon, sa ilalim ng telang rason ng kanyang huling pag-asa, ay may isang maliit na piraso ng cake na nasira kanina. Marumi na ito at pisa-pisa. Ngunit ito na lamang ang natitira sa kanilang huling munting kaligayahan. Susa, halika rito. Kain ka muna. Bulong ni Nora habang pinapakain ang kapatid sa dilim. Isang maliit na suubo. Isang maliit na tamis sa gitna ng matinding kapaitan. Kinanta ni Nora ng napakahina ang awit ng maligayang kaarawan. Ang kanyang tinig ay nababasag sa bawat nota, ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang naputol. Ang katawan ni Susa ay biglang nanigas. Ang hangin na pumapasok sa kanyang baga ay lumilikha ng isang matinis at nahihirapang tunog. Isang matinding sumpong ng hika ang muling dumating. Mas malala kaysa sa mga nauna. Ate. Hindi ako makahinga.
Ang hirap na bulong ni Susa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa leeg ni Nora. Mabilis na hinalungkat ni Nora ang kanilang mga gamit upang hanapin ang inhaler na ibinigay ni Miguel. Ngunit laking gulat niya nang makitang wala ito. Naalala niya ang paghablot ni Ramon sa kanilang bag kanina. Marahil ay itinapon ito ng lalaki o kinuha dahil sa galit. Susa, pakiusap. Lumaban ka. Tulong. Tulungan niyo kami. Hiyaw ni Nora habang hinahampas ang saradong pinto. Ang tunog ng ulan sa butas-butas na yero ay tila tumatawa sa kanyang pagsusumamo. Sa gitna ng dilim at dumi, ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis at hirap na paghinga ni Susa na unti-unting humihina. Pakiusap po. Sir, maawa na po kayo. Ang kapatid ko po. Hindi na makahinga. Ibabalik ko rin po ang pera. Magtatrabaho po ako sa inyo ng libre. Makuha lang ang gamot na ito. Ang tinig ni Nora ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng ulan. Ngunit ang bawat salita ay punong-puno ng desperation. Nakaluhod siya sa harap ng isang maliit na botika sa kanto. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap sa likod ng rehas na bakal. Ngunit ang tindero sa loob ay tiningnan lamang siya nang may pandidiri bago ibinalik ang atensyon sa telebisyon. Wala kaming pautang dito. Bata, marami nang manloloko ngayon. Umalis ka na bago ko patawagin ang barangay. Ang malamig na sagot ng lalaki. Yumuko si Nora. Ang kanyang noo ay sumayad sa malamig at basang semento. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Susa. Tumakbo siya pabalik sa barong-barong. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagtakbo sa gitna ng isang bangungot na walang gisingan. Samantala, sa loob ng tahimik na thufang ni Miguel, ang bilyonaryo ay nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang baso ng alak na hindi niya mabitawan. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang guhong gusali, walang natira kundi ang mga alaala ng tawanan ni Nora at Susa na ngayoy tila mga multo sa bawat sulok ng bahay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Rosa. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa sa karaniwan. Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang piraso ng papel, isang sauke ng bangko na aksidenteng nahulog mula sa bag ni Doña Amparo kanina. Don Miguel, kailangan niyo po itong makita. Ang mahinang simula ni Manang Rosa. Hindi ko na po kayang sikmurain ang nangyayari. Ang pag-alis ni Nora. Hindi iyon dahil sa kawalan ng utang na loob. Inilapag ni Manang Rosa ang papel sa harap ni Miguel. Ang mga mata ng bilyonaryo ay nanlaki nang makita ang isang malaking halaga ng pera na inilipat ni Doña Amparo sa pangalan ni Ramon. Ilang oras bago ang gulo sa dinherto. Kasabay nito ay ang isang sulat kamay na kasunduan para sa pagbebenta ng lupa sa Bulacan. Tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Miguel. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya ay biglang nabigyang linaw. Ang pananamit ni Nora. Ang biglang pagbabago ng kanyang ugali. At ang matinding takot sa kanyang mga mata, lahat ng iyon ay dahil pinrotektahan siya ng bata mula sa sarili niyang pamilya. Tita Amparo. Ang bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang umuungal na leon na nagsisimula ng magising. Tumayo si Miguel at mabilis na tinungo ang silid ni Doña Amparo. Hindi siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng may matinding puwersa na nagpabalikwas sa matandang babae mula sa kanyang pagbabasa. Paano mo nagawa ito? Tita, paano mo nagawang ipagpalit ang buhay ng dalawang bata para sa iyong sinasabing dangal ang sigaw ni Miguel? Ang bawat salita ay tila pagyanig ng lupa. Hindi natinag si Amparo. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos ang kanyang robe. At tiningnan si Miguel ng may katigasan. Ginawa ko ang dapat. Miguel, para sa pamilya Alvaro, hindi mo naiintindihan. Pero balang araw ay magpapasalamat ka rin sa akin dahil inilayo ko ang mga linta na iyan sa iyong pangalan. Linta sila ang nagparamdam sa akin na buhay pa ako. Tita sila ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal, ang sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at luha. Mula sa sandaling ito, hindi na kita kilala bilang kamag-anak. Umalis ka sa bahay ko bukas na bukas din.
At wag mo nang susubukang gamitin ang pangalan ko. Bago lumabas ng bahay, huminto si Miguel sa tabi ng basurahan sa pasilyo. May nakita siyang isang piraso ng papel na pilit na binilot at itinapon doon. Dahan-dahan niya itong binuklat. Iyon ang drawing ni Susa, ang larawan nilang tatlo na magkakasama. May kulay na sapmao at puno ng inosenteng pangarap. Napatulo ang luha ni Miguel sa papel. Nabura ang kaunting kulay. Ngunit lalong tumingkad ang kanyang determinasyon. Mabilis niyang tinawagan si Ati. Celso, ihanda mo ang lahat ng dokumento. Kakasuhan natin si Ramon ng faking documents at child endangerment. At Celso, hanapin mo ang pinakamalapit na lokasyon ng mga riles sa dulo ng lungsod. Ngayon din, sa kabilang banda, sa loob ng madilim na barong-barong. Ang sitwasyon ay tila wala ng pag-asa. Si Ramon ay kasalukuyang nasa labas. May kausap sa telepono. Oh, handa na sila. Isasama ko sila sa truck bukas. Siguraduhin mo lang na maayos ang bayad mo sa mga bata. Ang boses ni Ramon ay puno ng kasakiman. Sa loob, naririnig ni Nora ang bawat salita. Alam niyang ito na ang huli. Niyakap niya si Susa, na halos hindi na nakakadilat ang mga mata. Ang paghinga ng bata ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Biglang hinila ni Ramon ang kadena at pumasok sa loob. Halika na. Kailangang ilipat na kayo ng lugar bago pa magising ang mga usisero. Ang utos niya habang tinutungo si Nora upang hilahin ang buhok nito. Ngunit bago pa man madapo ang kamay ni Ramon kay Nora, ang buong barong-barong ay biglang binalot ng isang napakalakas na liwanag mula sa labas. Isang matinding liwanag mula sa headlights ng isang sasakyan ang humiwa sa dilim ng eskinita. Kasabay nito ang tunog ng mabilis na paghinto ng sasakyan na nagpauga sa vatch van na tinitirhan nila. Ang pinto ay tila sasabog sa tindi ng pagkatok mula sa labas. Si Miguel Alvaro ay dumating na at sa pagkakataong ito, wala nang sino mang makakapigil sa ulong ng leon na makuha ang kanyang mga anak. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan ang mga batang ito gamit ang iyong maruruming kamay? Ang boses ni Miguel ay tila isang hatol mula sa langit na nagpatahimik sa ingay ng ulan. Lumabas siya mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang tindig ay puno ng bagsik na kailanman ay hindi nakita ni Nora. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay mabilis na nabasa ng ulan. Ngunit hindi siya kumukurap habang naglalakad sa gitna ng putikan patungo kay Ramon. Anong ginagawa mo rito? Teritoryo ko ito, layas ang sigaw ni Ramon. Bagaman bakas sa kanyang tinig ang panginginig ng tuhod. Inilabas niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Isang desperadong hakbang upang protektahan ang kanyang huling alas. Hindi huminto si Miguel. Ang bawat hakbang niya ay tila pagdurog sa bawat kasinungalingang itinayo ni Ramon. Sa likuran niya, bumukas ang pinto ng isa pang sasakyan at iniluwa nito si Atia. Celso kasama ang dalawang opisyal ng pulisya. Ang kislap ng kanilang mga badge sa ilalim ng ilaw ng sasakyan ay tila mga bituin ng hustisya sa gitna ng madilim na eskinita. Ibagsak mo ang hawak mo. Ramon de los Santos. Ang utos ng isang pulis. May warrant kami para sa pag-aresto sa iyo dahil sa pamemeke ng mga dokumento ng lupa at child endangerment. Wala ka nang matatakbuhan. Nabitawan ni Ramon ang kutsilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa basang semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang kasamaan. Mabilis siyang pinalibutan ng mga autoridad. Ngunit ang atensyon ni Miguel ay wala sa kanya. Gamit ang kanyang sariling balikat, marahas niyang itinulak ang pinto ng barong-barong na tila anumang oras ay guguho na. Sa loob, sa isang sulok na puno ng amag at dumi. Nakita niya si Nora na nakayakap sa katawan ni Susa. Ang dalagita ay tila isang estatwa ng pighati, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi makapaniwala na ang lalaking kanyang itinalikod ay narito ngayon. Lumulusong sa dumi para lamang sa kanila. Sir Miguel. Ang tanging lumabas sa bibig ni Nora bago tuluyang gumuho ang kanyang katigasan. Walang salita. Lumuhod si Miguel sa maduming sahig at binuhat ang nanghihinang si Susa. Maingat niyang ipinatong ang ulo ng bata sa kanyang dibdib. Nandito na ako. Anak.
Hindi ko na kayo hahayaang masaktan muli. Pakiusap. Patawarin niyo ako kung nahuli ako. Ang bawat hikbi ni Nora ay tila pagpapakawala ng lahat ng sakit na kinimkim niya simula noong mamatay ang kanilang ina. Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Nora. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng pangako. Halika na. Iwanan na natin ang lugar na ito. Bulong ni Miguel habang inaalalayan si Nora palabas, habang isinasakay sila sa loob ng sasakyan. Nakita ni Nora si Ramon na isinasakay sa kotseng pangpulis. Nakapuso at wala ng bakas ng pagmamayabang. Ngunit ang tagumpay na iyon ay mabilis na napalitan ng panibagong takot. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis silang bumabaybay patungo sa ospital, naramdaman ni Miguel ang biglang pagbigat ng katawan ni Susa. Ang kaninang hirap na paghinga ng bata ay biglang tumigil. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging nakakabingi. Tila ba pati ang ulan sa labas ay huminto sa pagpatak. Susa, Susa. Gising ang tawag ni Nora. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding takot. Hinawakan niya ang pisngi ng kapatid. Ngunit wala siyang naramdamang hininga. Sir Miguel, hindi na po siya humihinga. Susa, wag mo akong iwan. Ang mga mata ni Miguel ay tumingin sa rear view mirror. Ang kanyang mukha ay namumutla habang dumidiin ang kanyang paa sa silinyador. Ang takot na naranasan niya 10 taon na ang nakalipas ay muling bumalik ang takot na mahuli ang lahat. Celso. Tawagan mo ang ospital. Sabihin mong parating na kami, Susa. Lumaban ka. Pakiusap. Lumaban ka para sa amin. Ang pagsusumamo ni Miguel habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng nagngangalit na bagyo, ang buhay ni Susa ay tila isang kandilang unti-unting namamatay. At si Nora, na nakayakap sa malamig na katawan ng kapatid, ay muling nagtanong sa langit kung bakit ang bawat sandali ng kaligayahan ay laging may katumbas na ganito katinding sakit. Code Blue dalhin siya sa loob. Ngayon din, ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na dagok na nagpabingi kay Nora habang ang mga puting anino ng mga nurse at doktor ay mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Ang katawan ni Susa, na tila isang maliit at walang buhay na manika, ay mabilis na itinulak papasok sa likod ng dambuhalang pinto ng emergency room. Gustong sumunod ni Nora. Gustong-gusto niyang hawakan ang kamay ng kanyang kapatid at sabihing, huwag itong bibitaw. Ngunit isang matibay na bisig ang pumigil sa kanya. Nora, dito ka lang. Hayaan nating gawin nila ang lahat para kay Susa. Ang bulong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay nanginginig din. Ngunit ang kanyang pagkakayakap sa balikat ni Nora ay nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi kailanman naramdaman ng dalagita. Napaupo si Nora sa matigas at malamig na upuan sa pasilyo. Ang amoy ng alkohol at gamot ay tila sumasakal sa kanya. Sa bawat pagbukas at pagsara ng pinto, tila ba ang kanyang kaluluwa ay untunting hinihila palabas ng kanyang katawan. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, marumi pa rin. May mga bakas ng putik mula sa riles at nanginginig sa matinding takot. Isang mahaba at nakakangilong katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa loob ng ilang oras, tila huminto ang mundo. Walang nagsasalita. Si Miguel ay nakatayo sa tapat ng bintana, nakatingin sa malayo, habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang bulsa. Ang bilyonaryong madalas na may sagot sa lahat ng problema ay tila isang batang nawawala. Naghihintay ng isang himala na hindi kayang bilhin ng pera. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor na may bakas ng pagod sa mukha. Mabilis na tumayo si Miguel at Nora. Stable na ang bata. Simula ng doktor. Muntik na siyang mawala dahil sa tindi ng atake ng hika na sinabayan ng matinding pagkapagod at gutom. Pero lumaban siya. Maayos na ang kanyang paghinga. Bagaman kailangan pa siyang manatili rito para sa obserbasyon. Isang malakas na pagbuntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Nora bago siya tuluyang napaupo muli sa sahig. Umiiyak ng walang tunog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat.
Nang ilipat na si Susa sa isang pribadong silid, dinalhan ni Atuye, Celso si Miguel ng ilang mga dokumento. Umupo sila sa isang sulok ng silid habang pinapanood ni Nora ang mahimbing na pagtulog ng kapatid. Don Miguel, nakuha na namin ang lahat ng kailangan. Bulong ni Celso. Mayroon kaming kopya ng bank transfer ni Doña Amparo kay Ramon. Mayroon din kaming mga saksi mula sa barangay Sariles na nakakita sa pagtrato ni Ramon sa mga bata. Hindi na makakatakas ang tiyuhin nila. At si Doña Amparo. Kailangan niyang harapin ang legal na pananagutan sa pakikipagsabwatan sa isang kriminal. Tumingin si Miguel kay Nora. Nora, alam kong marami ka ng pinagdaanan. Pero kailangan nating gawin ito para hindi na kayo muling maabot ng mga taong gustong manakit sa inyo. Kailangan nating harapin ang bukas sa harap ng mga autoridad. Kaya mo bang maging matapang para kay Susa? Hinawakan ni Nora ang maliit na kamay ng kapatid. Ang lambot nito at ang init ng buhay na nararamdaman niya ay sapat na para burahin ang anumang takot na natitira sa kanya. Tumingala siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong uri ng determinasyon. Hindi na po ako tatakbo. Sir Miguel, hindi na po ako papayag na matakot muli. Para kay Susa, at para na rin po sa inyo, gagawin ko ang lahat para matapos na ang lahat ng ito. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang ulo ni Nora. Isang kilos na puno ng pagmamahal at paggalang. Mabuti, anak. Simula ngayon, hinding-hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Nang tawagin siyang anak ni Miguel, tila ba may isang malaking bahagi ng puso ni Nora ang muling nabuo. Sa loob ng 15 taon, nakalimutan na niya ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang amang handang itaya ang lahat para sa kanya. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Dumating ang oras para sa paghaharap sa harap ng mediation board at ng mga abogado. Habang papasok sila sa gusali, nakita ni Nora ang isang sasakyang pamilyar sa kanya. Bumukas ang pinto ng sasakyan at iniluwan nito si Doña Amparo. Ang matandang babae ay nakasuot ng isang eleganting itim na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga labi ay may kulay ng matingkad na pulang lipstick. Wala itong bakas ng pagsisisi sa mukha. Tumingin siya kay Nora nang may matinding pait at pagmamataas. Tila ba ang dalagita ay isang dumi pa rin sa kanyang paningin na dapat walisin. Habang naglalakad si Amparo papasok, ang bawat hakbang niya ay tila isang hamon. Hindi niya alam na sa likod ng mga matang dati ay puno ng takot. Mayroon ng isang babaeng handang sumabog at ilabas ang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng putik. Handa ka na ba? Tanong ni Miguel habang inaalalayan si Nora. Huminga ng malalim si Nora habang nakatitig sa likod ni Doña Amparo. Opo. Panahon na para matuto silang makinig sa tinig ng mga gaya namin. Ang loob ng silid-pulong ay tila isang malaking palamigang walang hangin. Ang bawat paghinga ay may bigat. At ang bawat titig ay may talim ng isang punyal. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa madilim na kahoy, nakaupo si Doña Amparo ng may tuwid na likod. Ang kanyang mga kamay ay magkadaob sa ibabaw ng lamesa. Tila ba siya ay isang santo na naghihintay ng parangal imbes na isang nasasakdal. Sa kabilang dulo, si Ramon ay nakapuso ang mga kamay. Nakayuko. At ang dati niyang mapang-aping mukha ay napalitan ng isang desperadong anyo. Ang bawat galaw niya ay binabantayan ng mga opisyal sa kanyang likuran. Makinig kayo. Simula ni Ramon. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng kasinungalingan. Napilitan lang ako. Si Miguel Alvaro ang kumuha sa mga pamangkin ko nang walang pahintulot. Gusto ko lang silang protektahan. Isang mahinang tawa na puno ng pait ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Protektahan sa pamamagitan ng pagkulong sa kanila sa isang barong-barong na walang pagkain at gamot, sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanila sa isang truck ng mga batang manggagawa bago pa makasagot si Ramon. Tumayo si Nora. Ang kanyang tindig ay hindi na ang batang nakayuko sa putikan. Ang kanyang mga mata ay diretsyo at matapang. Nakatingin sa mukha ng bawat taong naroroon.
Hindi po ako nagsisinungaling. Simula ni Nora. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit bawat salita ay tumatama sa katahimikan ng silid. Naalala ko po ang bawat gabi na kinalimutan kami ni Ramon. Naalala ko po ang bawat beses na tinaboy niya kami nang humihingi kami ng tulong. At higit sa lahat, naalala ko po ang bawat salitang sinabi sa akin ni Doña Amparo. Lumingon si Nora kay Amparo. Ang matandang babae ay hindi man lang kumurap. Ngunit ang kanyang mga panga ay nagsisimulang manigas. Sinabi niyo po sa akin na lason kami. Sinabi niyo po na sisirain namin ang buhay ni Miguel Alvaro. Patuloy ni Nora. Binayaran niyo si Ramon para itago kami. Mas pinili niyong mamatay ang kapatid ko sa sakit kaysa makita kaming kasalo niyo sa hapagkainan. Para sa inyo, ang dangal ng inyong pangalan ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng dalawang batang walang kalaban-laban. Kalapastanganan sigaw ni Amparo. Ang kanyang maskara ng pagiging mahinahon ay biglang nagbitak. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Isang yagit na pinulot sa basura. Walang maniniwala sa iyo. Dito na pumasok si Atori. Celso. Inilapag niya sa harap ng mediation board ang isang itim na recorder at ang mga kopya ng bank transfers. Hindi po kailangang maniwala sa salita lamang. Madong. Sabi ni Celso, mayroon kaming ebidensya ng paglipat ng 500,000 piso mula sa inyong account patungo kay Ramon de los Santos. At mayroon din kaming audio recording mula sa loob ng dinherto, kung saan maririnig ang inyong pag-amin sa pakikipagsabuatan kay Ramon upang ilayo ang mga bata. Nang pindutin ang play button, ang tinig ni Amparo ay umalingaw-ngaw sa silid. Gawin mo ang trabaho mo. Ramon, isiguraduhin mong magmumulang kriminal si Miguel. Ang mga gaya niyo ay parang lason. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Amparo. Ang katahimikan, pagkatapos ng recording, ay mas matindi pa sa anumang sigaw. Ang matandang babae, na buong buhay niyang iningatan ang kanyang reputasyon, ay untunting nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Paano niyo nagawa ito ang tanging naitanong ni Amparo? Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Miguel. Pamilya tayo. Miguel, ipinagpalit mo ang sarili mong dugo para sa mga basurang ito. Tumayo si Miguel. Lumapit siya kay Nora at inakbayan ito ng mahigpit. Sila ang tunay kong pamilya. Tita, dahil sila ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa kapayapaan ng loob. Simula ngayon, wala nang Amparo Alvaro sa buhay ko. Dahan-dahang lumapit si Nora kay Amparo. Ang lahat ng takot niya noon ay napalitan ng isang malalim na awa. Nakakaawa po kayo. Doña Amparo, napakayaman niyo. Napakataas ng inyong tingin sa sarili. Pero sa huli, wala kayong pamilya. Mag-isa kayong tatanda sa loob ng inyong malaking bahay na puno ng ginto pero walang pagmamahal. Ang mga salitang iyon ni Nora ay tila ang huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Amparo. Ang matandang babae ay napaupo sa kanyang silya. Tila ba bigla siyang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang pulang lipstick ay tila naging mantsa na lamang sa isang maputlang mukha. Inakay ng mga pulis si Ramon palabas, habang si Amparo ay naiwang nakatitig sa kawalan. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng mga flash ng kamera mula sa mga reporter na kanina pa naghihintay. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng isang kilalang aristokrata ay mabilis na kumalat. Ang dangal na pilit niyang iningatan sa pamamagitan ng kasamaan ay siya ring naging dahilan ng kanyang tuluyang paglubog. Huminga ng malalim si Nora habang nakatingala sa asul na langit. Ang ulan ay tumigil na, at ang bawat sinag ng araw sa kanyang balat ay tila isang pangako ng bagong simula. Ang katahimikan sa loob ng dinherto ng mga Alvaro ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang bigat ng mapanghusgang mga mata ni Doña Amparo na tila bawat sulok ay binabantayan. Ang matandang babae ay nananatili na ngayon sa isang maliit na unit ng kondo sa labas ng lungsod. Mag-isa, tinititigan ang kanyang mga mamahaling alahas na wala namang buhay at hindi kayang magbigay ng init sa kanyang nag-iisang gabi. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay tila mga bula na naglaho ng mabalitaan ang iskandalong kinasangkutan niya.
Ang gintong hawla na itinayo niya para sa kanyang sarili ay naging kanyang sariling bilangguan. Sa malaking bahay, lahat ng bintana ay nakabukas na. Pinapasok ni Miguel ang sikat ng araw sa bawat silid na dati ay laging madilim at tila may itinatagong lihim. Ang amoy ng sariwang bulaklak at nilulutong pagkain mula sa kusina ay humahalo sa hangin. Nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng mansyon. Susa. Dahan-dahan lang sa pagtakbo, baka hingalin ka na naman. Paalala ni Nora habang pinapanood ang kanyang kapatid na masayang naglalaro sa gitna ng sala. Si Susa ay mukhang ibang-iba na. Ang kanyang mga pisngi ay mapula. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. At ang kanyang suot na bestidang kulay dilaw ay tila nagpapakita ng liwanag na dala niya sa bahay na iyon. Hindi na siya nagtatago sa likod ni Nora. Ngayon, malaya na siyang tumatawa at yumayakap kay Miguel tuwing darating ito mula sa trabaho. Sa gitna ng lamesa sa dining room, mayroong isang napakalaking cake, isang cake na hindi pisa-pisa, hindi galing sa basura. At may nakasulat na maligayang kaarawan Susa. Ito ang selebrasyong ipinangako ni Miguel. Isang pagbawi sa lahat ng sakit at hirap na dinanas ng dalawang bata. Ready ka na bang humiling? Tanong ni Miguel habang kinakarga si Susa. Pumikit si Susa ng mariin. Hiling ko po. Na sana huwag na po tayong magkakahiwalay. Sana po. Palagi tayong ganito. Bulong ng bata bago hipan ang 8 kandila. Naramdaman ni Nora ang init sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya natatakot sa susunod na araw. Hindi na niya kailangang magbilang ng butil ng kanin o mag-isip kung saan sila kukuha ng susunod na kakainin. Naupo silang 3 para sa hapunan. Inihain ni Manang Rosa ang paboritong adobo at sinigang ni Miguel. Pinanood ni Miguel si Nora habang kumakain ito. Napansin niyang hindi na luma, laangat ang mga upuan dahil sa kaba ni Nora. Mas relax na ang dalagita. Bagaman ang kanyang pagiging maalaga ay hindi nawala. Isang munting sandali ang nagpatahimik sa lahat. Kinuha ni Nora ang sandok at kumuha ng pinakamalaking piraso ng karne ng adobo. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa pinggan ni Miguel. Kain po kayo ng marami. Sir Miguel, kailangan niyo po ng lakas para sa trabaho. Ang mahinang sabi ni Nora. Ang kanyang tinig ay puno ng tunay na pagmamahal at pag-aaruga. Napatigil si Miguel. Ang simpleng kilos na iyon ni Nora ang pag-aalay ng pinakamagandang bahagi ng pagkain ay mas higit pa sa anumang pasasalamat. Doon niya naramdaman na hindi na siya isang anyan lamang para kay Nora, kundi bahagi na siya ng kanyang buhay. Pinunasan ni Miguel ang gilid ng kanyang mata at ngumiti ng napakatamis. Salamat, Nora. Pero alam mo, hindi na sir ang dapat mong itawag sa akin. Di ba ang biro ni Miguel na nagpatawa kay Susa matapos ang hapunan? Habang nanonood sila ng telebisyon sa sala, kinuha ni Miguel ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa harap ni Nora. Ito ay hindi dokumento ng negosyo o resibo ng utang. Ito na ang huling kontrata ng buhay ko. Nora. Simula ni Miguel. Ang kanyang tinig ay seryoso ngunit puno ng pag-asa. Binasa na ito ni attorney Celso. Inihanda na rin ang lahat ng kailangan sa korte. Ito ang petisyon para sa legal na pag-aampon sa inyong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Nora. Tinitigan niya ang mga papel ang pangalan niya. Honorata de los Santos Álvaro. Ang bawat letra ay tila isang pintuan patungo sa isang kinabukasang kailanman ay hindi niya inakalang magiging sa kanya. Gusto kong maging pamilya tayo. Hindi lang sa salita, kundi sa harap ng batas at ng Diyos. Gusto kong maging tatay niyo sa lahat ng pagkakataon. Tatanggapin niyo ba ako, ang tanong ni Miguel? Ang kanyang kamay ay nakalahad. Naghihintay ng sagot. Nanginginig ang kamay ni Nora habang inaabot ang panulat. Tiningnan niya si Susa na masayang tumatango. At pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel. Sa mga mata ng lalaki. Nakita niya ang lahat ng katapatan at pagmamahal na hinanap-hanap niya simula noong maging ulila sila. Dahan-dahang idiniit ni Nora ang ngit-ngit ng ballpen sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay tila pagputol sa lahat ng tanikala ng kanyang madilim na nakaraan.
Sa bawat pagtulo ng tinta, nararamdaman niya ang untunting paghilom ng kanyang sugatang kaluluwa. Lumipas ang ilang taon. Nakatayo si Nora sa tapat ng isang bagong sementadong gusali sa Bulacan, kung saan dating nakatayo ang munting barong-barong na iniwan ng kanilang ina. Sa tulong ni Miguel, ang lupang dati ay pilit na kinamkam ni Ramon ay naging isang kanlungan na ngayon para sa mga batang lansangan, ang tahanan ng pag-asa sa hindi kalayuan. Naririnig ni Nora ang masayang tawanan ng mga bata. Sa gitna nila ay si Susa, na ngayon ay isang malusog at masiyahing dalagita na masaya nitong tinuturuan ang mga bata na gumuhit at magbasa. Ang mga mata ni Susa ay wala ng bakas ng takot o sakit. Tanging liwanag na lamang ng isang masayang kabataan. Napakaganda ng ginawa mo rito, Nora. Isang pamilyar at mainit na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Lumingon si Nora at ngumiti ng napakatamis kay Miguel. Ang bilyonaryo ay may manggilan-gilan ng puting buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pagmamahal at pagmamalaki habang nakatingin sa dalawang batang itinuring niyang tunay na anak. Minsan nang tinanong ni Susa si Nora kung napatawad na ba nito ang mga taong nanakit sa kanila. Napangiti si Nora noon habang inaalala ang nakaraan. Para sa kanya, ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ni Ramon at Doña Amparo. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang dalhin ang lason ng galit sa magandang kasalukuyan na ibinigay sa kanila. Si Ramon ay nananatiling nagbabayad sa batas, habang si Doña Amparo naman ay patuloy na nabubuhay sa lamig at katahimikan ng kanyang sariling kalungkutan. Sapat na iyon upang palayain ni Nora ang kanyang puso at ituon ang kanyang lakas sa pagbuo ng mas magandang bukas. Natagpuan na nila ang tunay na kapayapaan. Hindi na kailangang magbilang ng bawat butil ng kanin o matakot na baka sa susunod na araw ay itapon na naman sila sa kalsada. Ang bawat gabi ay hindi na puno ng luha at pangamba, kundi ng katahimikan at katiyakan na sila ay ligtas. Muling tiningnan ni Nora ang langit na ngayoy malinis at walang bakas ng ulan. Sa kanyang paglalakbay mula sa putikan patungo sa liwanag, napagtanto niya ang isang mahalagang aral na nais niyang ibahagi sa lahat. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng magkakaparehong dugo. Ang tunay na pamilya ay nabubuo sa bawat sakripisyo, sa bawat pagpili na manatili kahit na mahirap ang sitwasyon, at sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ang pinakamalaking himala sa buhay ay hindi lamang ang basta mailigtas mula sa kapahamakan, kundi ang makatagpo ng isang taong handang hawakan ang iyong kamay at piliing manatili sa tabi mo habang buhay. At sa piling ni Miguel Alvaro, napatunayan ni Nora at Susa na ang pag-ibig ay kayang magpatubo ng mga bulaklak ng pag-asa, kahit sa pinakamaduming bahagi ng kalsada.